Magandang hapon po sa inyong lahat ng mga giliw naming tagapakinig. Ito po ang inyong programang Luntiang Palawan. Sa hapon ito, atin pong tatalakay ng patungkol sa siyam na prinsipyo ng ekolohiya. At ito po ay ibabahagi sa atin ang ating espesyal na panauhin ngayong hapon ito. Ang ating pong panauhin ngayong hapon ito ay isang taong tunay na makakalikasan, mga kaibigan. Isa po siyang maninilat, direktor, aktor, tagapagsanay, broadcaster, at tunay na tagapagtanggol ng kalikasan. Mga kaibigan, ang direktor ng Palawan Conservation Corps, walang iba kundi si Ginoong Gilberto Edong Magpayan. Magandang araw po sa ating mga masugid na tagapakinig at tagasubaybay na programang Luntiang Palawan. Kasamang Api, salamat sa oportunidad na pinagkaloob mo sa akin sa araw na ito. Kasamang Edong, maaari mo bang bigyan ng konting background ng ating mga tagapakinig kung paano nagsimula itong pagtatanggol mo sa ating bilang kalikasan? Nagsimula po ito kasama Api taong 1990 na ako'y dumating dito sa lalawigan ng Palawan dahil ako'y galing sa Maynila at nakita ko ang ganda ng Palawan at ang paraíso dito at sa paglahok natin sa mga iba't ibang aktibidades sa environmental conservation program sa buong Puerto Princesa, yun na nagbunsod sa akin na lumahok at i-internalize isa puso ang diwa ng pakikiisa sa kalikasan at kapaligiran. Doon po nagbago ang lahat para sa akin. Kasamang Edong, maraming nagsasabing mapalad ang mga taga-Palawan, sapagkat meron tayong Tulatahari Reef, meron tayong underground river, at itong nakaraan lamang ang underground river ay nakasali sa New Seven Wonders of Nature. Meron din tayong mayabong na kalikasan, at mga likas yaman na dito lang makikita sa ating lalawigan. Sa iyong pag-aaral, at sa iyong paglalakbay, sa iba't ibang lugar sa Palawan, nasasabi mo pa rin bang mapalad ang mga Palawenyo at balanse pa rin ba ang kalikasan ng lalawigan ng Palawan? Masasabi po kasama Api na mapalad pa rin ang mga Palawenyo dahil ang nabanggit yung kanina, meron tayong underground river at meron din tayong Tulatahari. At masasabi pa rin natin kahit paano kumpara sa ibang lalawigan at rehiyon sa bansang Pilipinas, maituturing natin na balansyado pa rin ang kalikasan ng lalawigan ng Palawan. Mula sa kabundukan, kagubatan, patungo sa ating karagatan, masasabi natin mayabong at may pagmamalaki pa rin siya. Alam mo, kasamang Edong, ako'y bihirang makapag-ikot sa iba't ibang munisipyo ng ating lalawigan. At alam kong naging bahagi ka ng Global Legal Action Against Climate Change. Sa iyong paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng Palawan at batay sa iyong mga pag-aaral, ano-ano ang mga nakita mong pangunahing banta sa kalikasan ng Palawan? Well, may tuturing po natin dito. Siyempre, ang pagmimina sa lalawigan ng Palawan, partikular sa Timog Palawan, ay talaga nakaka-alarma na. Nasaksihan natin ito nang tayo sakay ng isang helicopter nung nabubuhay pa si Dr. Jerry Ortega. At nakita natin ang malaking damage at sira nito sa taas na kabundukan. Ito ay isang uri lamang na small scale, pero makikita natin parang large scale mining na rin siya. At siyempre, ang ilan pa dito ay yung illegal na pagtutroso at yung slash and burn, yung tinatawag nating pagkakaingin. At siyempre, ang kawalang disiplina ng ilang mamamayan sa pagtatapon ng kanilang basura sa kung saan-saan lamang ay isang malaking banta ito dahil ito ay nakasisira din sa pagbalanse ng ating kalikasan, lalo na sa usapin ng ating yamang karagatan. Itong mga banta sa kalikasan na ito, sa iyong pagtaya, ano ang pwedeng gawin ng mga ordinaryong Palawenyo para maiwasan ang mga bantang ito sa ating kalikasan? Sa simpleng pamamaraan po ay maraming magagawa ang ating makababayan. Pwede silang maging mata at tinga o bibig ng ating kalikasan. Pag sila may namanmanan o may nakita na hindi magandang ginagawa o ilegalidad sa loob ng kagubatan o karagatan, ay pwede nila ito isang buni sa mga tamang tanggapan na pwedeng tumulong sa kanila na ito ay maisaayos at masupil yung mga gumagawa nitong pagsira sa ating kalikasan. Kagaya ng mga illegal logging, dynamite fishing, ay pwede nila ito isang buni, particular sa ating grupo na Palawan Council for Sustainable Development Staff or sa mga DNR, Sendro o kaya ay sa CTM. Kasamang Edong, alam kong ikaw ay isang masugid na environmental advocate at nakapagsagawa ka na ng mga environmental mga IEC campaigns. Sa iyong paglilibot, ano mga hamon ang iyong nakita sa pagpapalaganap ng environmental campaigns? Siguro masasabi ko rito ay pagsasapuso ng kanilang mga natutunan sa aming pagpapadaloy sa pagbibigay ng kasanayan ukol sa kahalagahan ng ating kalikasan. May mga ilang kababayan kasi tayo na pagkatapos lamang lumahok sa isang pagsasanay ay sinasatabi lamang kanilang natutunan. At kinakailangan bumabalik ka doon sa lugar para mas naisasapuso at naisasadiwan nila ito. O dili kaya ikaw ay hihimukin mo sila na lumahok sa iyo sa aktual na gawain pangkalikasan, hindi lamang sa pagsasanay na ito. So minsan yan ang pinakahamon sa atin. At syempre pangalawa dyan, yung pondo.
sa usapin ng pondo, hindi ka makakakilos ang gaya ng isang sasakyan. Hindi makakilos sa sasakyan kung wala tayong fuel o gasolina. At yan din minsan ang banta sa atin. Mapalad na lamang tayo at may mga lokal na pamahalaan na talagang tumutulong sa mga ganitong gawain at layo. Ang iyong mga IEC campaigns na isinagawa, alam ko meron kang isang libro o ilang mga libro na inakdaan para sa mga ito. Ano ang mga ito at nakatulong ba ito sa iyong advocacy? Yes ma'am, yung unang-una po dito yung magkakaugnay, no? Yung pangunahing konsepto ng ekolohiya o ika nga sa iwikang English ay the web of life. Then pangalawa, itong tinatawag nating punla na kung saan ito binubuo ng bioengineering manual at isinama ko dito yung basic ecology na magkakaugnay. At pangatlo po ay co-author tayo sa climate o yung kalipunan ng impormasyon tungkol sa mundo at atmosfera o climate in English or collective information about Earth and atmosphere. So ito po ay mga ilan lamang sa mga librong ating nailimbag na ginagamit natin sa mga aktual na pagsasanay na isinasagawa natin sa mga komunidad o maging sa paaralan. Nabanggit mo itong climate change, ano? Nakakita ka na ba ng mga epekto ng climate change sa iyong paglilingkod sa Palawan? Opo, kasama ang particular po dyan sa Timog Palawan, sa bayan ng Brooksville. Na-dokumento po natin ito na tayo maatasan ng Environmental Legal Assistance Center o ELA na mag-interview, magpanayam ng ating mga katutubong kapamilya doon at pinakita nila ang malaking damage ng climate change, tinatawag nating patuloy na pag-iinit sa kanilang lugar, nakapekto ng malaki sa kanilang sakahan at sa kanilang gulayan. At isa pang karanasan natin dito na aktual nating ma-interview ang ang katutubong Tagbanwa, mga kapamilya nating Tagbanwa sa bayan ng Coron. Yung pagtaas ng level ng tubig sa karagatan ay pumapasok na sa kanilang sakahan. Ito ay ilan lamang sa mga makikita nating senyales na ang Palawan kahit gaano kalumpian at kayabang kagubatan ay hindi tayo ligtas sa epektong dulot ng climate change. Nangyayari na po yan. Maging sa dito sa Puerto Princesa, may mga ilang sakahan, particular sa Barangay Kabayugan, ang nasaksihan natin na due to climate, tinatawag na El Nino phenomenon ay talagang natutuyot at naaagnas yung mga putik na pinagtataman nila ng tinatawag natin mga produktong palay o gulay. Katunayan, kasama ito ay nakalagay sa listahan ng Region 4 na makakasama ang Palawan sa pwedeng tamaan ng climate change. Dahil sa ang ating lugar ay napapalibutan ng tubig. Dahil sa ang ating lugar ay napapalibutan ng tubig at lubhang kritikal kung talagang tataas ang tubig dagat dahil sa pagkatunaw ng yelo sa malalamig na bansa. So yung mga nabanggit kasama ng Edom, bagamat maigting ang pagpapatupad ng batas at pangangalaga ng ating nalulugyan sa ating syudad, at sa tulong na rin syempre ng mga NGOs, hindi pa rin tayo ligtas sa mga banta ng mga panira ng kalikasan. Kaya narito ang programang Lugdi ang Palawan upang maibahagi sa mga nakikinig ang importansya ng pangangalaga ng kalikasan. At sisimulan natin yan ngayong hapong ito sa pagbabahagi mo ng mga kaalaman ukol sa kalikasan at ekolohiya. Maaari mo ba kami bigyan ng a sort of lecture para sa ating mga tagapakinig tungkol sa mga iba't ibang prinsipyo ng ekolohiya? Pwede po yun kasama katunayan sa libro po ng magkakaugnay na narito sa atin. Nakapaloob po dyan ang 7 prinsipyo ng ekolohiya na nadagdagan pa nga po ng 2 kaya tinatawag na siya ngayong 9 ecological principle o siyang prinsipyo ng ekolohiya. Yung isa sa pinakagusto ko rito na pwedeng talakayin at maibahagi sa ating mga kababayan ay yung Nature Knows Best. Ito yung pinaka-paborito kong pinapadaloy sa mga pagsasanay dahil sinasabi nga natin na ang kapaligiran o kalikasan ay parang isang ina na nagbibigay ng gatas para sa isang sanggol na gusto niya maging malusog, na binibigay niya yung tamang pagkain at gusto pagkain na kinakailangan ng katawan ng isang bata. Ganun daw po ang kalikasan. Siya lang ang nakakaalam na kapag bibigay siya ng protina, ng lakas, ng vitamina sa mga pagkain nakikita natin nakukuha o produkto ng isang gulayan, ng isang sakahan o produkto ng kapaligiran na kinakain natin. So, yan ay parang maituturing na isang ina. Subalit, hindi lang siya ating kaalaman, ay ang kalikasan din na nakakaalam kung gusto niyang papasukin ng isang malakas na dilubyo sa isang lugar, ay walang nakakaalam niyan, kagaya na nangyari ng tsunami noong 2004 sa bansang Indonesia. Walang kaabog-abog ay bigla na lamang dumating ang isang malaking alon na kumitil sa humigit kumulang 1,000 katao kasama na mga lokal at dayuhang turista sa bansang iyon, ay talaga namang walang nakakaalam na papasok ang dilubyong ito. So kalikasan pa rin na nakakaalam. Kahit ano nga pagsuri, pagkasanay, ang isinasagawa nila ay wala pa rin nakakaalam kung may dilubyo o papasok ba ang tinatawag na tsunami na ito na likha ng pagtaas ng alon o tubig dagat sa isang baybay na pwedeng pumatay o puminsala ng mga tao sa komunidad na iyon. Itong ikalimang prinsipyo ng ekolohiya, lahat na nagsasaad ng lahat ay may pinatutungo
Ayan. Yan, kapatid na Ampi. No? Isa yan sa nasasabi ko ang pinaka-paborito ko. Everything must go somewhere o kumbaga ang lahat ay may pinatutunguhan. Isang magandang halimbawa nito no, na lagi ko sinasabi sa mga kabataan at sa mga guro o sa komunidad na kunwari tayo ay dala ng dahil tayo ay tao lamang, minsan ay nawawala tayo sa disiplina o minsan ay nawawala tayo sa parang nakuha tayo, sabihin ito pagka may mga ginagawa tayo na hindi natin alam, mali na pala. No? Parang ganon. So, kumain tayo ng isang candy, no? Max kunwari, at nalaglag ito o naitapo natin ng hindi inaasahan. Pagtingin mo dyan sa lupa, dahil sa hangin, ito ay nadala na, no? Nadala na hangin. Pagtingin mo, wala na siya doon. No pala, may pinagsakan ito at may pinatunguhan. Pwedeng humantong ito sa kanal, sa daluyan ng tubig, at dalhin sa sapa, sa ilog, sa look, sa lawa, sa dagat, hanggang sa humantong sa karagatan, hanggang sa ito magkasira-sira na. At syempre, ang inosenteng buhay ilang sa ilalim ng karagatan ay pwede niyang mapagkamalan itong jellyfish o kaya ay seaweed o halaman dagat, ano? At ito'y kanyang kakainin na magiging sanhi sa kanyang maagang pagkamatay. At nangyari yan, ano, sa Manila Bay, taong 2010 na isulat yan ng GMA, ng isang butanding ay nalagay doon sa baybayin at nakita nila na patay na at pinag-aralan nila at sinuri, ano. Nung nalaman nila ang pinakadahilan nung buksan ang katawan ng butanding at nakita doon yung mga maliliit na uri ng basurang plastic na siyang kumitil sa buhay ng butanding na ito, na maituturing natin one of the most endangered marine animal. So nakakatakot na ang basurang tinapon mo na wala man sa paningin mo, hindi mo alam, may pinatunguhan, nakapinsala o nakapatay ka pa ng isang buhay na sana ay magdudulot ng isang mas magandang balanse sa ating kalikasan. Pag nawala ang mga butanding na ito, bibigat ang ating karagatan at pwedeng dumami ang tinatawag nating phytoplankton na kanilang kinakain na maging cause ng tinatawag nating red tide na makasira sa yamang karagatan. So dito papasok sa mga ito ang proper solid waste. Yes, mga kapatid na. Yes. Ang Puerto ba merong proper solid waste? Sa aking pagkakaalam, yan naman ay ginagawa ng city government, yung ating meron tayong dam site, ano, doon sa Barangay Santa Lourdes, at sa aking pagkakaalam ay napapaghiwa-hiwalay naman nila ang kanilang mga basura. Yun nga lang masakit dito kasi minsan dito sa kabayanan ay yun nga binabalik ko yung kawalang disiplina ng mga tao. Ang ating mga Oplandinis at ang solid waste ay ginagawa naman ang kanilang trabaho, ang gawain para mapanatiling ang paghihiwalay ng ating mga basura at mapanatiling ang kalinisan ng bayan. Subalit ang ilang mga kababayan pa rin natin nawawalan na rin talaga ng disiplina. Makikita mo yan sa kabayanan ng mga maliliit na basura ka mapapansin. Sa ating pinag-uusapan, ang lahat ng bagay ay talagang magkakaunay, ano? Ang ikatatlo sa ating prinsipyo ng ekolohiya ay lahat ng bagay ay magkakaunay or everything is connected to everything else, no? Pwede mo bang ipaliwanag ito sa ating mga tagapakinig? Yes, kapatid na Ampi, isa pa rin ito sa pinakagusto ko, no? Yung everything connected to everything else. Dahil kasama tayo, ano, sa sikul na ito. Isa lang ang sirain natin sa kapaligiran. Maging ito man ay maliit na insekto o tambuhalang may buhay. Pag sinira mo ito, dulang masisira ang balanse ng ating tinatawag na pyramid siguro. Masabi natin parang hierarchy, no? ng lahat ng organismo sa mundo. Pag nasira ang isa dito o hindi sa gitna, yung nagpapakinabangan dito ay pwedeng madamay na lahat. Hindi kagaya ng food chain, na itong food chain, diretso lang na ganyan, kakainin. Hindi kagaya ng food web o yung connected to everything else. Mas salu-salungat ito, very critical, very vulnerable, ano? Kagaya lagi na sinasample ko, kagaya ng isang bahay ng gagamba. Pag nakita mo yung sapot ng gagamba, pagka ginatun mo ng walis tintig dahil gusto mong kunin yung gagamba, makikita mo kung gaano kabilis masira yung sapot niya, ano? So ganun din sa food web. Isa lang yung sirain natin dito, kunwari yung kagubatan na lamang ang sirain natin dito dahil sa illegal logging, dahil sa patuloy na pagmimina, dahil sa slash and burn. Alam natin na ang kagubatan ay nagkakanlong ng tubig, ano? Maliban sa nagbibigay ng hangin, maliban sa nag-absorb ng carbon dioxide, ano? Ito ay nagkakanlong ng tubig. Subukan nating tirahin ito at putulin. Walang maibibigay ito na tubig, ano? Lahat ng nakikinabang sa kanya posibleng madamay, kasama ang tao dito. Pwede tayo mawala sa kasaysayan kung talagang sisirain natin ang mga kagubatan sa isang kapaligiran. So, ganun siya ka-vulnerable, ganun siya ka-critical, ganun siya ka-fragile, at ganun siya ka-sensitibo. Kaya nga sinasabi nila na pangalagaan natin ang lahat na nag-uugnay-ugnay sa mundo dahil isang parting kasiraan nito, apektado ang buong mundo. Kagaya na nangyayari ngayon ang climate change dahil sa patuloy natin pagsira sa kagubatan sa iba't ibang bansa, no, hindi lang sa Pilipinas, talaga namang patuloy na lumalala ang init dahil ang mga carbon na pupunta sa kalawakan ay wala nang ganong nag-absorb ng mga kagubatan natin. Diretso siya sa kalawakan at patuloy na lalala at lalala ang nararamdaman nating climate change.
So, katunayan na nararamdaman na sa bahaging timog ng Palawan ng climate change. Nararamdaman na ito. Katunayan, kahit dito sa Puerto Princesa, mararamdaman natin yung pabago-bago na rin ng klima. No? Merong taglamig, meron sa tag-ulan, dapat ay tagtuyot. Nararamdaman na rin natin to. Sabi nga ng mga iba nag-uusap sa mga sasakyan minsan, parang iba na ang Puerto, hindi kagaya ng dekada 90, no, na naiwas siya sa bagyo, na hindi siya pinapasok kahit buntot lang ng bagyo, mahina pa yan. Pero ngayon nakakaramdam na tayo, nakakaranas na tayo ng pagkasira ng basakan, pagtaas ng tubig ulan sa bayan ng Nara, nakaranas tayo ng ganyan. May dokumento yan ng ating kapatid na si Grace, ano, ng DepEd, yung kasama natin sa PSU. May dokumento niya to, nakita natin na talagang naranasan na rin ng Palawan talaga. Sa lahat ng mga prinsipyo ng ekolohiya, itong pinakahuli nating prinsipyo ang sa tingin ko ay naging body ng lahat ng mga sinabi mo. Ano? Itong ang kalikasan ay maganda at tayo ay nilikha ng Diyos na tagapangasiwa nito. So, maaari mo ba itong palawigin kasama na ito? Opo, kapatid na Ampi. Yan, sabi ko nga, isa yan sa pinakamaganda rin na bahagi ng 7 Ecological Principle na tayo ay nilikha sa mundo ito. Very biblical ang parting iyan dahil tayo ay nilikhang dapat tagapangasiwa, tagapangalaga ng mundo at ito ay pinahiram lamang sa atin ng dakilang lumikha para ang susunod na henerasyon ay meron pang mapapakinabangan. Wika ko nga sa madalas kong pagtuturo sa pagsasanay ng ekolohiya na tayo sa mundo ito ay pawang mga bisita lamang. Wala tayong karapatang sirain ang mga bagay na narito para sa kapakanan ng susunod na salinlahi. Masarap pakinggan na ang mga kabataan na hindi tayo sisisihin pag wala na tayo dito sa mundong ito. At sasabihin nila, nagpapasalamat ako kay nanay at tatay, sa aking mga kilala, kaibigan, mga NGO, mga taga-government, mga taga-gobyerno, nangalaga sa kalikasan nakikita ko ngayon, hindi sila nagpabaya. Masakit isipin na nandun na tayo sa kabilang buhay, pero kinukuha tayo, mali ang hindi maganda ang iniwan nating legacy sa ating mga kabataang susunod sana sa ating yapak. So kaya pangalagaan natin to dahil ang mundo ay isang malaking tahanan at ito'y pinahiram lamang sa atin ng dakilang lumikha para pangalagaan at gamitin ng likas kaya na hindi natin sisirain para sa kapakanan ng susunod na salinlahi. Puntong ito kasama Edong, anong gusto mong iwang salita para sa ating mga... Okay. Una sa lahat, kapatid na Ampi, ako nagpapasalamat sa programang Lunti ang Palawan at naibahagi ko ang aking naging karanasan sa pagbibigay ng edukasyon sa usaping pangkalikasan. At nais kong iwang salita sa ating mga tagapakinig ay palagi po nating isaisip ang susunod na salinlahi, hindi yung pang sa kasalukuyan lamang. Isipin po natin yung mga susunod na henerasyon na sa atin ay umaasa na kung ano ang ating nakita dito at ginamit at hiniram ay kanila pa rin maaabutan. Tandaan po natin, hindi maganda na nawala na tayo sa mundo ito ay pangit ang iniwan nating legacy sa ating mga kabataan. So sana po ay yakapin natin at mahalin ang inang kalikasan na nagbibigay ng malinis na hangin sa atin, sariwang hangin ng pagkain, ng malinis na tubig na sana ay manatili ito. At ang Palawan sana ay manatiling balanse habang tayo narito sa mundo ito. Salamat po. Maraming salamat kasama Edong. Mga kaibigan, nais po nating pasalamatan muli ang panauhin natin ngayong hapong ito sa kanyang pagpapaunak sa ating invitasyon. Inaanyayahan po namin kayong lahat na sumubaybay sa ating programang Lunti ang Palawan sa susunod na linggo, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at makiisa po tayo at pagtanggol ng kalikasan ng Palawan. Maraming salamat. Maraming salamat po.